Alamin ang latest weather update ngayon dito sa Sir Aris Official Weather News Today. Kaninang 1:20 PM, yung bagyo na minomonitor natin sa labas sa ating area of responsibility na may international name na Southern ay pumasok na po sa loob ng bar. Ito ibinigyan natin ng local name na Obet. Huli na mataan yung sentro nito sa laying 1,350 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Kagaya nito yung lakas ng hangin na 165 kilometers per hour malapit sa sentro at pagpuso na umaabot sa 205 kilometers per hour. West-northwestward po yung pagkilos na to sa bilis na 30 kilometers per hour, and sa ngayon po ay wala itong direct effect sa anumang bahagi na ating bansa. Ngunit sa mga susunod na araw habang pumikilos po ito generally pa northwestward is ma-enhance po nito yung habagat. So yung habagat po yung ina-expect natin na magdudulot ng mga pagulan sa malaking bahagi po muli ng Luzon sa mga susunod na araw. And sa ngayon po, piling pa din yung habagat natin sa malaking area po ng Luzon. Hindi po siya ganoon kalakas kung i-compare noong mga nakadaang araw. Pero meron pa rin po tayo mararanasan na maulap na kalangitan, may mga scattered na mga pagulan pa rin po dito sa Metro Manila, maging sa bahagi din ng Ilocos Region, Cordillera Massive Region, Cagayan Valley, Central Luzon, maging sa Cavite, Batangas at Rizal. So possible po lalo-lalo na sa hapon at gabi yung mga thunderstorms, kaya pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan. And bukod po dito sa dalawa weather system na ito, meron din tayong minomonitor pa na dalawa pang bagyo sa labas po ng ating area of responsibility. Una po si Tropical Depression Gainari. Ito po yung si dating bagyong Neneng. Huli na mataan yung sentro nito sa layong 595 kilometers north-northwest ng Itbayat, Batanes. Tagay po dito yung lakas ng hangin na 45 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbuso na umaakot sa 55 kilometers per hour. So northwestward po yung pagkilos nito sa bilis na 10 kilometers per hour, and wala po itong epekto or direct effect sa anumang bahagi na ating bansa. Hindi rin po natin nakikita na papasok po ito muli sa loob na ating area of responsibility. Ngunit ito po ay isa pa din sa nag-i-influence sa habagat natin. So bagya pa rin po yung na-steer yung habagat natin, and likely meron pa rin po tayo mga pagulan na mararanasan lalo na dito sa may northern and western sections ng northern and central Luzon. Again, dala po ito ng habagat. Also, meron din tayo minomonitor pa na tropical storm. Ang international name naman ito ay Atsani, huling namataan sa line 1,765 kilometers east of Central Luzon. Ang movement po nito ay east-northeastward sa bilis na 35 kilometers per hour. So palayo din po ito dito sa ating area of responsibility, and meron po tayong dalawang scenario for tropical storm Atsani. Kung mas magiging malapit po ito kay bagyong Obet, posible pong sa mga susunod na araw is mag-weaken ito into a low pressure area at maging tough na lamang po ni bagyong Obet. Ngunit kapag naging mas malaki po yung distance nito na, posible pong sumunod lamang po ito dito sa tractive bagyong Obet, and then possible po na pumasok ito sa loob ng ating area of responsibility but by Wednesday. But sa ngayon po wala naman tayo nakikita ang magiging direct effect nito sa anumang bahagi na ating bansa. And muli po, habagat pa rin yung nakikita natin na makaka-apekto ngayon maging sa mga susunod na araw, lalo na po for most area of Luzon. And sa mga susunod na araw is nakita po natin na i-enhance nito ni bagyong Obet yung habagat.